Magandang gabi sa bawat isa. Muli, night devotion tayo. At ngayon ay dito na tayo sa Isaiah chapter 16, verse 6 hanggang 13 na yung ating babasahin. Dahil natapos na natin tong verse 1 to 5 ng chapter 16, kaya dito na tayo sa Isaiah chapter 16, verse 6 to 13. At yun, umpisa na natin. Sasabihin ng mga taga-Juda, nabalitaan namin ang kataasan ng mga taga-Moab, ang kanilang kasinungalingan at pandaraya, ngunit walang saysay ang kanilang kayabangan. Kaya tatangisan ng mga taga-Moab ang kanilang lungsod. Silang mananaghoy dahil sa kanilang paghihirap sa tuwing maalala nila ang masasarap na pagkain sa Kir Hareset. Sisirain ang mga bukirin malapit sa Hesbon at ang mga ubasan sa Sibma na pinagkukunan ng alak ng mga pinuno ng mga bansang ubasan, abot sa Jazer hanggang sa disyerto at lampas pa hanggang sa kabila ng dagat. Kaya tatangisan kong kasama ng Jesar ang mga ubasan ng Sibma. Didiligin ko ng luha ang Hesbon at Eleale sapagkat walang silang aanihin upang magsaya ang bayan. Galaho ang tuwa at kagalakan sa kanyang masaganang bukirin. Titigil ang kasayahan at awitan sa kanyang ubasan. Wala ng alak na dadaloy sa kanyang pisahan at tuluyang matatahimik ang masasayang hiyawan. Kaya parang malungkot na himig ng alpa ang aking pagdadalamhati sa sinapit ng Moab. Nadudurog ang puso ko sa sinapit ng Kirheres. Umahon man ang mga taga-Moab sa kanilang mga altar sa sagradong buron at makapagod man sila sa pagsamba sa kanilang mga sanktuaryo, wala ring kabuluhan ang kanilang panalangin. Ito ang sabi ni Yahweh nung una tungkol sa Moab. Ngunit ito naman ang sasabihin niya ngayon. 3 taon mula ngayon, malilimas ang malaking kayamanan ng taga-Moab. Sa maraming niyang tauhan ay ilan lamang ang matitira at mahihina pa. Mula verse 6 to 13, base sa aking pagkakaunawa dito sa verse 6 hanggang 10, naging sinungaling ang mga taga-Moab at sinungaling, mapandaya sa kanilang kapwa. Kaya sila pinarusahan ng Panginoon. Yun po yung pagkakaunawa ko po dito sa verse 6 hanggang 10. At ito po yung kumbaga kadugtong po nung chapter 15 ng Isaiah hanggang 16. So, yun po. At ang aking pong natutunan dito
sa Isaiah chapter 16 verse 6 to 13. Itong verse 12. Umahon man ang mga taga-Moab sa kanilang mga altar, sa mga sagradong burol, magpakapagod man sila ng pagsamba sa kanilang mga santuaryo, wala ring kabuluhan ang kanilang panalangin. Ang nakita ko pong aral dito, sa verse 12, kahit anong pagpapakapagod natin sa paano ba? Sa buhay, kahit gaano pa ang ating pagsisikap sa buhay na abutin yung pangarap natin at kung makamtan man natin yung pangarap na yun, wala rin, kumbaga wala ring saysay kung wala rin ang ating Panginoon sa ating buhay na kumikilos sa atin. Kumbaga, kahit na tayo magpakapagod sa ating sariling pagsisikap na abutin yung ating ninanais sa buhay, pangarap natin magkaroon ng sariling bahay, sariling ari-arian, kung wala ang presensya ng Panginoon sa ating buhay at kung hindi tayo nagiging kagamit-gamit sa kanyang kaharian, wala ring saysay. Wala ring kabuluhan. Walang kabuluhan ng ating buhay kung walang Panginoon sa ating buhay. Yun po ang aking natutunan po dito sa verse 12 ng Isaiah chapter 16, verse 6 to 13. At sana po, naunawaan niyo po ang aking paliwanag po dito po sa verse 12. Wala pong kabuluhan ang ating buhay kung tayo po ay namumuhay lang sa ating sarili. Kung wala tayong Panginoon sa ating buhay, kung walang tao na ginagamit ng Panginoon sa ating buhay, wala ring saysay. Sapagkat tayo ay nabubuhay hindi lang para sa ating sarili, kundi para din sa ating kapwa at sa ating Panginoon upang maging kagamit-gamit sa kanyang kaharian. At di lamang po ang aking pong may dadagdag po doon sa aking nasabi. Doon po sa aking explanation. At yun po, lagi po nating tandaan, ang buhay po natin ay may purpose. Ngayon, kung yung purpose ng ating Panginoon sa ating buhay, paano ba? Parang medyo magulo. Kung yung binigay na purpose ng Panginoon sa ating buhay, kung hindi natin inaayunan, halimbawa, ang purpose ko sa church na ito, na aking kinabibilangan ay maging isa sa supporter ng church na to, maglinis, maging helps, maging investors ng ng church na to, ng CFM, kung yun ay hindi ko inaayunan yung plano ng Panginoon sa aking buhay, walang kabuluhan ang aking buhay. Walang kwenta. At salamat sa Panginoon dahil yung buhay ko na ito ay nagkaroon ng purpose at nagkaroon ng kabuluhan mula nung nakakilala ko sa Kanya. At yun, medyo napaba yung aking explanation. Pero salamat po dahil tinapos niyo po itong video na to. Hanggang dito na lamang po. Muli, kita-kits po tayo sa ating devotional recap po bukas ng
gabi. At sa Lunes po ay dito na po tayo sa Isaiah chapter 17.